Charmaine's POV. Matapos kong makuha ang number ni Mr. Ching, ay nagmadali agad akong isave yun sa aking CP. Now the problem is, paano ko nga pala siya makukontak kung wala akong SIM? Hindi ko tuloy alam kung paano ko siya makakausap tungkol sa Lesotho. Sa pagkakarinig ko kasi kahapon ay ako raw ang nagmamay-ari ng 50% share ng kumpanya nila Rafael. I don't know how it happens pero isa lang ang naiintindihan ko. Rafael loves me so much to the point na ako yung ginawa niyang beneficiary o tagapagmana. Siya yung taong tumulong sa akin at nagmahal ng totoo na siyang wala na ngayon. Kaya kailangan ko ng kumilos. I need to fight my feelings toward to Jacob. Habang tumatagal kasi na magkasama kami ay parang nawawala na ako sa sarili. Parang nakakalimutan ko na lahat ng ginawa niya sa akin. Ngayon kailangan ko ng isalbang kumpanya nila Rafael. Hindi ako papayag na basta na lamang isaro yun. Mahirap man kong iisipin pero mas mainam na yun kesa wala akong gawin. Kinabukasan, maaga akong gumising upang ipaghanda sa Jacob ng almusal. Kailangan ko ipakita sa kanya na siya lang ang priority ko para hindi niya ako mahalata na may ginagawang kababalaghan. Housewife na housewife ang datingan ko dahil ako mismo nagluto ng lahat ng ito. Scrambled egg, daing na bangus, insaladang talong, at fried rice na mala chowking ang inihanda ko. Maya-maya pa'y bumaba na si Jacob. Ano yung naamoy ko? Ang bango Wika niya habang papalapit sa akin. Sinakop niya ng aking bewang at pagkatapos ay hinalikan niya pa nga ako sa leeg. Nag-iwas agad ako dahil nahihiya ako dahil amoy pawis na ako. Babe, ano ba? Hindi pa ako naliligo. Mabaho pa ako. Hindi niya ako binitawan sa halip ay lalo niya pa akong pinupog ng halik. Bagay na talagang hiyang-hiya ako. Kahit hindi ka pa maligo ng ilang araw, hahalikan pa rin kita dahil ganyan kita kamahal. At bago pa ako madalang muli sa mga sinasabi niya ay kagad ko nang iniba ang usapan. Puro ka bola dyan, halika na, kumain na tayo. At lalamig yung pagkain. Itong daing, masarap ito kapag mainit, malutong. Nilagyan ko siya ng fried rice sa pinggan niya at pagkatapos ay tumayo naman ako para ipagtimpla siya ng kape. Talagang maalaga ako ngayon sa kanya. Babe, kape mo. Thank you babe, ang sarap gumising kapag ganito. Feeling ko tuloy akong pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Bukod kasi sa may maganda akong misis, sobrang maalaga pa. Thank you babe ha? Yan, ganyan nga. Isipin mong gusto mong isipin. Kaso, hindi lahat ng swerte palaging nasa iyo, Jacob. Masyado ka nang sinuswerte kaya hindi mo nakakailanganin ng Lesotho. Hindi ako makakapayag. Seryoso lang akong kumakain habang maraming bagay ang naglalaro sa aking isip. Like kung paano ko makakalabas ng masyon nang hindi inaalala si Jacob. Nga pala babe, here's your card. Lumabas ka, mag-shopping ka. Para hindi ka naman mainip dito sa bahay. Buy all you want. Magiging busy kasi ako these days. Palagi ako malilate ng uwi kaya eto na lang. Libangin mo sarili mo sa paglabas-labas. Naku, ganun ba? Okay lang, wag mo ko intindihin. Di ba nga sabi mo para sa future natin kaya ginagawa mong mga to? Sinasakyan ko na lang ang sinasabi niya. Future, ano pa bang future ang gusto niya? Tss, sa taas ng kinikita niya ngayon ay sobra-sobra na yun para sa future namin. Ang sabihin niya, masyado lang siyang ganid. Yes babe, salamat at naintindihan mo ko. Anyway, I have to go. Pipilitin ko na lang makauwi pa ng maaga pa mamaya. See you later babe. Okay babe, mag-iingat ka. Nagmamadali na siyang umalis at ako naman ay naiwan sa may lamesa. Hawak-hawak kong black card na binigay niya sa akin at mag-isa akong napangiti. Pumapabor na talaga sa akin ang pagkakataon. Sa isip-isip ko. Mabilis kong niligpit ang aming mga pinagkainan na parang normal lang na ginagawa na isang may bahay. Pagkatapos ko dito ay kumuha na ako ng tiyempo para makaalis. Kaso hindi nga pala pwedeng kasama ko ang driver ni Jacob. Tsak na mabubulilyaso ang plano ko. Gamit ang telepon dito sa bahay, mabilis ko siyang tinawagan. Hello babe, sorry si Storbo pero pwede ko bang dalhin yung pulang kotse? Gusto ko kasing mag-road trip Okay lang ba na hindi ko na isama sa lakad ko yung driver natin? Marunong naman kasi ako mag-drive na. Kaya sisiw na sa akin ang pagmamaneho dito sa Pilipinas. Babe, okay lang naman sa akin. Ang pinoproblema ko lang ay delikado ang lumakad na mag-isa.
Pasensya ka na babe pero hindi pwede. Hindi ako pumapayag na mag-drive ka ng mag-isa. Mag-iingat naman ako, payagan mo na kasi ako. Akala ko ba ayaw mo ko mainit dito? Hindi ako papayag na siyang masusunod ngayon. Dadaanin ko talaga siya sa pangungonsensya. Babe naman sige na nga, payag na ako. Basta huwag ka makikipag-usap sa kahit na sinong hindi mo kilala, okay? Oo naman babe, promise. Okay, sige, mag-ingat ka lang sa pag-drive. I love you. I love you too. I love you more. Nang makuha ko na ang approval ni Jacob ay dali-dali na akong gumayak. After kong maligo ay nag-ayos talaga ako ng sarili ko. Pormadong-pormado ako, nakala mo ay mag-a-apply ako bilang isang modelo. Panay ang ikot ko sa malaking salamin dito sa kwarto. Just when I realized na napapalibutan nga pala ng CCTV itong mansyon at nakikita ni Jacob ang ginagawa ko. Malamang natatawa na siya ngayon kung pinapanood niya ako ngayon sa screen ng kanyang tablet. Nakuha ko tuloy na maging pino ang kilos. Bumaba ako sa hagdan na parang normal lang. Senyorita, may lakad po kayo? Alam po ba ito ni sir? Oo manang, nagpaalam ako sa kanya. Actually, binigyan niya pa nga ako neto Pinakita ko sa kanya ang black card. Mamamasya lang ako manang, huwag ka nang magluto ng lunch, sa labas na rin siguro ako kakain. Ganun po ba senyorita? Kung ganun po mag-iingat po kayo. Salamat manang, hamo, uuwian ko kayo. Naku, salamat ho. Dumiretso na ako sa parking lot ng mansyon. Sobrang dami na sasakyan na nakaparada dito at hindi ko alam kung ano ritong gagamitin ko. Senyorita, tumawag po sa akin si sir. Eto daw pong gamitin niyo. Wika sa akin ni Mang Tonyo. Tinuro niya ang isang kulay blue-green na kotse na sa tingin ko ay mamahalin din. Cadillac yung pangalan ng kotse. Hindi ako masyadong pamilyar. Hindi ko rin bet na sumakay dito dahil baka may tracking device or hidden camera or something. Kilala ko si Jacob at advance siyang mag-isip kaya hindi ako pumayag na yun ang dalhin ko. Inilibot ko mga mata ko at may isang kotse na nakatawag ng pansin ko. Ang kulay red na Ferrari. Ang kotseng binili sa akin noon ni Jacob pero ibang tao naalala ko na makita ko to. Si Rafael. Naalala ko pa noong nasa driving lessons pa kami. Pareho kami ng kotse, tandang-tanda ko pa na napakagwapo niyang tingnan kapag nakasakay dito. Manong, gusto ko dito sumakay. Kotse ko kasi to, ito na lang ang dadalhin ko. Senyorita kasi, wala nang kasi Manong. Hindi naman magagalit si Jacob, ako nang bahala. Sige po, kayo pong bahala. Pagpayag niya pero puro kamot ng ulo. Inabot na sa akin ni Manong Tonyo ang susi ng kotse at walang ano-anay. Mabilis ko yung kinuha. Sumakay kaagad ako dito at pinaandar ang makina. Binusinahan ko muna si Manong Tonyo. Bago ko mabilis na nilagpasan, automatic na bumukas yung gate nang papalapit na ako. Ganito ka high-tech ang bahay ni Jacob, na sensor kaagad nitong papalabas sa sasakyan. Bago ang lahat, sandali muna akong huminto. Inilabas ko yung cellphone ko at pinatong sa dashboard upang tumugtog ang mga 90s love song. Mamaya na lang ako bibili ng SIM card sa mall para makontak ko si Mr. Ching. At nang paandarin ko na muli ang kotse, ay bigla na naman ako may nakitang pamilyar na mukha. Si Manang Dolor. Mukhang pupunta ito sa mansyon ngunit bakit parang ilag siya sa tao. Pirmis lang kasing nakayuko ang ulo niya habang may suot pang sarong. Hindi na ako nag-aksaya pa ng pagkakataon. Agad kong pinaharurot ang sasakyan patungo sa kinatatayuan niya. Sakto rin at hindi na yun sakop ng CCTV. Nagulat pa siya na biglang bumukas ang aking bintana. Senyorita? Malaki ang mata niya na parang nasorpresa. Ang mga mata niya'y pilit kong binabasa. Ilang segundo rin kasi kami nagkatitigan at pagkaraan ay siya rin ang mabilis na nag-iwas. Kaagad niya akong tilalikuran. Hindi pwede, kailangan ko siyang makausap. Bumaba ako ng sasakyan para habulin siya. Manang Dolor, sigaw ko. Napahinto naman siya agad at lumingon sa akin. Nakikilala mo ko? Tanong agad niya sa akin. Oo naman Manang Dolor, bakit naman kita makakalimutan? Naisip kong umamin dahil wala naman siyang alam sa pagpapanggap ko. Hindi niya alam na nagka-amnesia ako. Ha? Paano? Paano nangyari yun? Hindi ba't nagka-amnesia ka? Dito na ako kinabahan. Paano niyang nalaman ang mga bagay na yun? Hinila ko siya papasok sa aking kotse upang doon na lang kami mag-usap. Marami akong kailangang linawin. Manang, paano niyo po nalaman na may amnesia po ako? Sino po nagsabi sa inyo?
Senyorita, walang nagsabi sa akin. Aksidente ko'y narinig habang kausap ni senyorito yung doktor mo. Alam kong nagpagkakasakit mo din ayun ang naging dahilan kung bakit lahat kami ng trabahante niya sa mansyon ay sinisante ni Sir Jacob. Natatakot siyang baka may madulas sa aming isa. Kaya pala iba ng mga tauhan dito sa mansyon nung dumating ako. Kung ganun, patawarin mo ako, Manang. Kasalanan ko kung bakit natanggal kayo sa trabaho. Ang totoo kasi niyan, hindi naman talaga ako nagka-amnesia. Nagsinungaling lang ako kay Jacob dahil natatakot ako sa kanya. Baldado ako that time at walang pamilyang kukup-kup sa akin kaya napilitan kong gawin yon. Pasensya na, pag-amin ko. Ibig niyo hubang sabihin, hanggang ngayon ay hindi alam ni Sir Jacob na wala talaga kayong sakit? Senyorita, alam kong isa ko sa mga dahilan kung bakit nadadagdagan ng sama ng loob niyo kay senyorito. Pero masama lang din ang loob ko kay senyorito Jacob noong mga oras na yon. Nagalit ako sa kanya sa ginawa niya kay Ma'am Lucy kaya siniraan ko siya sa iyo noon. Pero nang malaman ko ang buong katotohanan ay bigla kong nalinawan. Tama lang palang ginawa niya kay Ma'am Lucy. Si Ma'am Lucy kasi may malaking kasalanan sa iyo kay Sir Jacob. Siniraan lang niya? Hindi ko magets. Parang biglang nanikip ang dibdib ko. Sobrang emosyonal ni Manang Dolor. Ano pong katotohanan? Diretsuhin niyo nga po ako. Hindi ko alam ang nararamdaman ko ngayon. Umiiyak si Manang Dolor habang nagkukwento at hindi pa man din ay parang nagigilty na ako. Awang-awa ako kay Sir Jacob noong mga panahon na yon. Walang araw na hindi siya naglasing buhat ng sumama ka kay Rafael. Kaya nga laking tuwa ko nang mabalitaan ko nagpakasal na kayo. Masayang masaya ako para kay senyorito dahil sa wakas ay bumalik ka na sa kanya. Kaya ako umiiyak ngayon ay dahil hindi pala totoo ang pagsasama niyo. Senyorita, kung nalalaman mo lang ang totoo. Nanunuyo na ang lalamunan ko't parang ang bigat ng kalooban ko. Ano ba kasi yun? Nanginginig ng boses ko't parang malapit na akong maiyak. Ano ba kasing katotohanan yun? Si Ma'am Lucy at si Sir Benji, may relasyon silang dalawa. Sobrang busy ni Sir Jacob that time kaya hindi niya na yun nahalataman lang. Sub-sub siya sa trabaho at walang iniisip kundi kung paano pa mapapalago ang kumpanya. Kaya yung si Ma'am Lucy nakulangan ng atensyon at kay Sir Benji niya yung natagpuan. Saksi ako sa lihim nilang pagmamahalan. Ngunit pinili kong itikom ang aking bibig dahil ayaw kong sa akin manggaling ang katotohanan. Isa pa, mahal kong trabaho ko tsak na may kalalagyan ako kapag nagsalita ako. Awang-awa ako kay Sir Jacob dahil paniwalang-paniwala siya na isa silang perpektong pamilya. Hanggang sa umalis na nga ng bansa si Sir Benji at pinutol na nga nila ang ugnay nila. At nakita ko na rin kay Ma'am Lucy na mukhang okay na ulit sila kay Sir Jacob. At yun na nga, nabuo na sila na. Sobrang sweet nila sa isa't isa hanggang sa dumating ang gabi kung saan gumuho ang mundo ni Sir Jacob. Yun po ba yung gabi na aksidente? Oo, nakita ko sa mukha ni Manang na parang nahihirapan siya mag-umpisang magsalita. Hinagod kong likod niya para pakalmahin. Alam kong importante ang malalaman ko ngayong araw at nakasalalay dito kung ano pang magiging tingin ko sa aking asawang si Jacob. Sige lang Manang, huminga ka muna ng malalim. Huwag mo kong alalahanin. Matagal ko nang gustong malaman ang nangyari noong gabi na yon. Please Manang. Senyorita, nang gabi kasi na yon. Inutusan ni Sir Jacob ang ama mo na sunduin ang mag-ina niya sa bahay ng ina nito para ihatid dito sa mansyon. At dahil bumabaling ang ama mo kay senyorito, kahit tapos ng oras ng trabaho niya ay pumayag siya sa pakiusap ni Sir Jacob. Hanggang sa si Mang Carling na ang sumundo sa mag-ina ni senyorito. At nangyari ng malagim na aksidente. Sa totoo lang senyorita, hindi yun aksidente. Sinadya talagang ihulog ang sasakyan. Ang ama mong si Carling ang nagpabintangan ng lahat pero ang totoo pala ay si Ma'am Lucy ang may pakana ng lahat. Kailan ko lang din nalaman na plinano niya yun para makasunod kay Sir Benji sa Australia. Pero kung totoo po yan, bakit po pati sila na anak niya dinamin niya pa sa aksidente? Pwede naman pong iwan na lang kay Jacob ang bata at sumama kay Benji. Dapat nakipaghiwalay siya ng maayos. Bakit kailangan pang may mamatay? Ito na yata ang pinakamasakit na kwentong narinig ko. Isang inang kinailangan pang patayin ng kanyang sariling anak para lang sa lalaki? Kalokohan. Baliw siya kung ganun. Pati ang itay ko na walang kinalaman, dinami niya pa. Kumukulo ang dugo ko sa bawat revelasyon. Galit na galit ako ngayon, ngunit wala akong magawa kung hindi magpigil dahil marami pa akong gustong marinig kay Manang Dolor. Ang totoo kasi niyan, buhat nang umalis si Benji, ay nag-iwan ito ng alaala kay Ma'am Lucy.
Umalis si Benji habang nagdadalang tao si Ma'am Lucy. Anak nila si Lana. Dahil hindi siya pinindigan ni Sir Benji, pinaako ni Ma'am Lucy kay Senyorito Jacob ang bata. Pinaniwala niya sa senyorito na sa kanyang pinagbubuntis ni Ma'am Lucy. Tamang narinig mo, hindi anak ni Sir Jacob si Lana. Hindi rin naman kasi naniniwala si Sir Benji na anak niyang bata. Kaya nang magkabalikan sila ay si Lana lagi ang pinag-aawayan nila. Na kesyo, bakit nagpaanak pa ito kay Sir Jacob kung gayon palagi sinasabi ni Ma'am Lucy na si Sir Benji ang mahal niya? Kaya para wala nang usapin, dinispatcha na rin ni Ma'am Lucy si Lana at pagkatapos ay sumunod na siya sa Australia. Doon sila namuhay ni Sir Benji ng masaya, samantalang si Sir Jacob ay naiwan dito na lunod sa kalungkutan. Si Mang Carling ang sinisisi niya kaya nasira ang pamilya niya. Kaya nang hindi niya tumahagilap ay ikaw ang pinagbuntunan niya. Pero senyorita, maniwala ka man o sa hindi, minahal ka niya. Mas minahal ka niya kaysa sa asawa niya. Kung totoo yan, Manang, bakit nahuli ko pa silang naghahalikan nung una silang nagkitang muli? Bakit binaliwala ko ni Jacob noon kung totoo ako yung mahal niya? Marahil ay nadala lang ng bugso ng damdamin niya yun. Siyempre, inakala niyang patay ang asawa niya tapos bigla niyang nakitang muli. Normal lang na gano'n ang maging reaksyon niya. Ang mahalaga, nalaman na ni Senyorito Jacob ang totoo. Yun nga yung panluloko sa kanya ni Ma'am Lucy. Nalaman niyang lahat ng yun kay Gary na tauhan niya, na siyang kasabwat ni Ma'am Lucy. Senyorita, maniwala ka sa akin. Nung malaman niyang inosentang ama mo'y, sising-sisi siya sa mga nagawa niya sa'yo. Inilihim niya yun dahil natatakot siya na magalit ka at iwanan mo siya. Masyado ka kasi niyang pinagmalupitan noon dahil sa iniisip niyang kasalanan nga ng ama mo. This time, bigla ko nakaramdam ng awa kay Jacob. Siya ang sinisisi ko sa pagkamatay ng Itay, gayong pareho lang pala kaming biktima dito. The point is, dinagdagan ko pa ang sakit na nararamdaman niya noong sumama ako kay Rafael. Ni hindi ko man lang alam ang totoong nangyari. Ni hindi ko man lang hiningi yung side niya bago ako nagdesisyong umalis. Halos masabunutan kong sarili ko ngayon. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Ang daming gabing sinumpa ko siya. Yun pala'y ako palang dapat na isumpa niya ngayon. Napakatanga ko. Hindi totoong nagbago ako. Tanga pa rin ako hanggang ngayon. Kaya nga senyorita, pinagsisisihan ko talagang ang araw na siniraan ko siya sa'yo. Akala ko kasi basta na lamang niyang dinala si Ma'am Lucy sa mental. Yun pala, ayun ang pamamaraan niya para makamit niyong ng ama niyo ang hustisya. Hindi rin kasi maaaring malaman ng tao na buhay si Ma'am Lucy dahil iiskandaluhin ka ng mga kamag-anak nito. Dahil nga sa kasal sila. Hindi pala intensyon ni Sir na mamatay si Ma'am Lucy. Gusto niya lang itong pahirapan. Manang, hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Feeling ko tuloy hindi ako deserve ni Jacob. Ang sama ko. Palagi kong pinagpapasakitan ng damdamin niya buhat na maaksidente ako. Nagsinungaling ako sa kanya. Pinagmukha ko siyang tanga. Umaagos na talagang luha ko ngayon. Panahikbi ko na rin habang nagsasalita. Hindi ako makahinga. Isipin ko pa lang ang mga sakripisyo ni Jacob na nooy hindi ko nakita. I betrayed him. Senyorita, simple lang naman yan. Tutalay kasal na rin naman kayo eh. Aminin mo na wala ka talagang sakit, na wala ka talagang amnesia. Tama si Manang Dolor. Mas mainam na umamin na ako hanggang maaga, kaysa naman si Jacob pang makaalam mag-isa. Kahit na kasi sabihin pang mahal niya ako, ay hindi yun sapat na kasiguraduhan na mapapatawad niya ako sa panluloko ko sa kanya. Mas mainam din na maging tapat na kami sa isa't isa para maging maluwag ang aming pagsasama. Sige po Manang, mamaya rin ay aamin na ako sa kanya. Kung ano-ano pang revelasyon ng aking nalaman hanggang sa naging buo na nga ang desisyon ko na umamin na kay Jacob. Ngunit paano? Paano ko yung sisimulang aminin? Ako naman ngayon ang nakakaramdam ng takot. Senyorita, sige, mauna na ako. Nasabi ko ng lahat ng dapat kong sabihin. Ngayon mapapanatag na ang loob ko. Salamat at sana'y pahalagahan mong pagmamahal sa'yo ni Senyorito. Ingatan mong pagsasama niyo. Kung may problema kayo o hindi kaya ay hindi pagkakaunawaan, pag-usapan yung dalawa. Dahil ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwag. Bumaba na si Manang Dolor sa kotse at nagpaalam na aalis na. Ako naman ay naiwang tulala habang iniisip na mabuting susunod kong gagawin. Gusto ko naman talagang umamin na kay Jacob. Lalo na ngayong alam ko na ang lahat. Gusto kong humingi ng sorry sa kanya dahil sa mga
nagawa kong nakakapagpabigat sa kalooban niya. At ang isa pang pinakaimportanteng dahilan ay gusto kong pag-usapan namin ng tungkol sa Lesotho. Kung ano ba talagang plano niya rito at makikiusap na lang ako sa kanya na kung pwede ay bitawan na ang Lesotho alang-alang na lang kay Rafael at sa mga kabutihan nitong nagawa sa akin. Alam kong makikinig siya sa akin, but first I have to stick with the plan. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Pupuntahan ko siya sa opisina niya. Habang nagmamaneho ay unti-unti kong naalalang muli ang nakaraan namin ni Jacob. Tama si Manang Dolor. Mahal na mahal ako ni Jacob kaya simula ngayon ay nangangako ako sa aking sarili. Nasusuklian ko ang pagmamahal na yun ng sobra-sobra. Ngayong alam na ni Charmaine ang katotohanan, tuluyan na kaya niyang ipagtapat kay Jacob ang lihim niyang pagpapanggap? Ano ang gagawin ni Jacob kapag nalaman niyang pinaglaruan siya ni Charmaine? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.